Binantayan ko ang tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw sa loob ng 100 taon. Ang aking kultibasyon ay umabot na sa daigdig ng mga Diyos. Sa ilalim ko ay 800 hukbong pumuksa sa mga halimaw at sila ay walang kalaban-laban. Ngunit ang mga magulang na pinalayas ako sa bahay ay biglang dumating. Hinihiling nila na ibigay ko ang aking mga nagawa kay Lamsan para siya ang mamuno sa tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw. At pakasalan ang prinsesa para lalong sumikat ang pamilya. Ang 100 taon ng hirap at bighati ay tuluyan ng pumatay sa aking pag-asa para sa pamilya lang. Ang lahi ng mga halimaw ay mabagsik, hindi nila akalain kung gaano. Kung gusto niyang mamatay, di kunin niya ang mga nagawang ito. Pero bago iyon, pirmahan muna ang kasulatan ng pagputol ng ugnayang pamilya. Lamtin, kung papayag kang ibigay ang 100 taon mong pagbabantay sa tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw kay Lamsan, Papayagan kitang bumalik sa pamilya Lam at muling tanggapin ang iyong lahi. Tin, alam kong nasaktan ka pero matanda ka na. Hindi ba pwedeng magpalamig ka naman sa iyong kapatid? Mayroon bang mas mahalaga pa kaysa muling pagsama sa pamilya? Tama, magkaibigan kaming pinalaki ni Prinsesa Chingsuet at ang magpapakasal sa kanya ay ako lamang. Akala nila ganun pa rin ako dati, tumatakbo sa kanilang mga bisig at umiiyak ng malakas. Isinasalaysay ang lahat ng hirap na dinanas ko sa digmaan laban sa lahi ng mga halimaw at para makabalik sa pamilya Lam, ibibigay ang mga nagawa ko sa kapatid. Ngunit ang kalupitan at bighati ng digmaan ay lubos ng pumatay sa huli kong pag-asa para sa kanila. 10 taon na ang nakalipas, pinangunahan ko ang hukbo sa labanan at pinalibutan ng malaking hukbo ng lahi ng mga halimaw. Sumulat ako sa aking ama na noon ay pinuno ng tanggapan ng pagpigil sa mga halimaw at nagpadala ng 10 kahilingan ng tulong. Ngunit ang natanggap ko ay nasa kabisera sila at nagdiriwang ng kaarawan ng aking kapatid. Wala silang isinugo kahit isang sundalo. Pinamunuan ko ang 3,000 kong kapatid at nakipaglaban ng 2 araw at 2 gabi. Sa huli, wala pang 10 ang nakaligtas. Simula noon, hindi na ako nagpadala sa kanila ng kahit isang liham. Bakit? Dahil ako ang tatay mo, siya ang nanay mo, kami ang nagpalaki sa iyo. Dahil pinalaki mo ako, gusto mo na ubusin ang laman ko? Nakakatawa talaga. Alam ba ninyo, ano ang ibig sabihin ng pagbabantay sa tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw sa loob ng 100 taon? Ano naman yon? Sa 100 taon na ito, ang pagsalakay ng lahi ng mga halimaw bihira lang. Kahit sino ang ilagay mo, pareho lang. At mayroon ka pang 800 hukbong pumuksa sa mga halimaw. Hindi ba't nagbantay ka lang ng 100 taon? Ano ang espesyal doon kung ganon? Ako na lang. Napangiti na lang ako, malamang nakalimutan nila paano nabuo ang 800 hukbong pumuksa sa mga halimaw. Iyon ay mula sa orihinal na 50,000 sundalo na dumaan sa hindi mabilang na malalaking labanan at natira na lang ang 800 na ito na pinagdaanan ang maraming pagsubok. Ilang beses lang kayo nakaranas ng pagsalakay. Iyon ay dahil sa hindi mabilang kong kahilingan ng tulong na parang laruan lang tinanggihan. Ilang libo lang na halimaw, kailangan pa ng tulong. Ito ang laging sagot sa akin ng tatay. Nang maglaon, nakamit ko ang daigdig ng mga Diyos. Parang haliging sumasalo sa langit, binantayan ko ang tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw. Kaya hindi na nangahas kumilos ang lahi ng mga halimaw. Ang talagang kinakatakutan nila ay ako, ang batang bayani. Sa ilalim ng daigdig ng mga Diyos, walang sino man ang nangangahas lumampas. Dahil ngayon, sa tingin nila ang pagbabantay sa tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw ay madali. Di, ibigay na lang. Kaya mahinahon kong binigkas ang ilang salita. Sige. Ibigay ko na sa iyo. Nagulat sina Lam Chunnam at Law Yuying. Hindi nila inaasahan na papayag ako ng ganun kadali. Si Lamsan ay masaya pa. Mahinahon akong nagsalita muli. Pero bago iyon, pirmahan muna itong kasulatan ng pagputol ng ugnayang pamilya. Mula ngayon ako, si Lamtin, ay magtatatag ng sariling pamilya at wala nang kinalaman sa pamilya Lam. anak na Suwail, ano ang sinabi mo? Ulitin mo. Xiaotian, huwag kang magpabata. Akala nila sa ganitong paraan ako lumalaban. Nagpakita ng paghamak ang kanilang mga mata. Napakabata pa, sobra. Sa loob-loob ko, tumawa ako. Akala ba nila napakadali makuha ang karangalang iyon? Akala ba nila ang batang bayani ay isang titulo lamang? Ang bangis ng lahi ng mga halimaw, sa tingin ba ninyo ay isang biro lamang? Tingnan natin, sa isang walang kwentang tulad ni Lamsan, paano niya mapoprotektahan ang tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw? Kung hindi kayo pumayag, huwag nang banggitin ito. Pumayag, syempre pumayag. Tama na ba ang iyong pag-aarte? Kung magsasalita ka pa ng ganyan, mapipilitan akong gamitin ang batas ng pamilya. Lamtin, huwag ka nang magsabi ng mga hangal na bagay. Pamilya tayo. Hindi ko pinansin ang kanilang napakapangit na mga muka. Ayoko na ring makipagtalo pa sa kanila. Nang hindi ako nagsalita, si Lam Chunnam na hindi na makatiis ay kumuha ng isang bote taposong taga mula sa kanyang bulsa. 10 graba na nagtitipon ng suchi na enerhiya, makakatulong ito sa iyong umakyat sa isang malaking antas. Sapat na ba? Si Lamsan ay nasaktan sa tabi. Ito ay para sa kanya, ngunit para sa tagumpay at sa prinsesa, kailangan niyang magtiis. Lamtin, tigilan mo na ang pag-aarte. Tanggapin mo na ang bigay ng iyong ama.
Tiningnan ko lang sila ng malamig, pagkatapos ay inilabas ko ang inihanda kong kasulatan ng pagputol ng ugnayang pamilya. Walang pag-aatubili, pinindot ko ang aking thumbprint. Huwag na kayong mag-aksaya ng mga salita. Hindi ba ito ang gusto ninyo? Bakit pa kayo nagpapanggap? Nakakasuka. Sige, huwag kang magsisisi. Mula ngayon, wala na akong anak na tulad mo. Sinabi iyon at si Lam Chun Nam ay pinindot ang kanyang thumbprint sa kasulatan. Biglang kumulog sa langit, tumama ang kidlat sa kasulatan. Sa puntong ito, formal nang nagkaepekto ang kasunduan ng batas ng langit. Lamtin. Bakit mo ito ginagawa? Tiningnan ko ang tatlo na nagpapanggap pa, walang pag-aatubili, pinili kong umalis. Lamtin, bukas darating ang sugo mula sa lungsod ng emperador. Alam mo kung ano ang gagawin. Narinig ko ang boses ni Lam Chun Nam sa likod, ngunit nawala na ang aking anino. Kinaumagahan nakaayos ng maayos ang 800 hukbong pumuksa sa mga halimaw. Sa larangan ng labanan sa labas ng tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw, Ang mga watawat ay humahampas sa hangin, ang malamig na hangin ay humahagulgol. tahimik silang nakatayo doon. Naghihintay sa aking utos. Ang matandang yunuko mula sa palasyo na may dalang utos ng hari mula kay Liwong. Sa ibaba may mga mamamayan ng hangganan at mga kasamahan na dating kasama sa labanan. Lahat ay naghihintay ng parangal mula kay Li Wong. Ang batang bayani na si Lamsan na nagbantay sa tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw sa loob ng 100 taon. Ang kanyang nagawa ay panghabang panahon, pinagkalooban ng titulong Prinsipe Jingjong mamumuno sa tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw pipili ng araw para pumunta sa kabisera at pakasalan ang prinsesa. Ang dating tagapagbantay na si Titmoyi pinagkalooban ng titulong Dakilang General ng Katapangan, binigyan ng 1 milyong espiritual na bato. Ang dating pangalawang general na si Jinhong pinagkalooban ng titulong Dakilang General ng Kapangyarihan, binigyan ng 500,000 espiritual na bato. Ang mga dating kasamahan na ito ay may kanya-kanyang parangal. Ngunit ang pangalan na dating Lamtin ngayon ay pinalitan ng Lamsan walang tumutol kahit walang sinuman. Ang tumingin sa direksyon ko ng 1 beses. Sa harap ng karangalan at kayamanan, ang dating pagkakaibigan sa labanan ay napakawalang katuturan. Tanging ang 800 hukbong pumuksa sa mga halimaw ang puno ng galit. Bakit ang ginawang prinsipe ay hindi ang aming general na si Lamtin? Sino si Lamtin? Ang nagbantay sa tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw ay iisa lang. At yun ay si Lamsan. Ang paggawa ng prinsipe ay utos ng kanyang kamahalan. Kayo ay mga kawal ng imperyo, hindi pribadong hukbo ng sinuman. Mangyaring ayusin ang inyong mga posisyon. Kung hindi, huwag sisihin ako kung magiging walang awa ako. Ang 800 hukbong pumuksa sa mga halimaw ay napipigilan at hindi makapagsalita, namumula ang kanilang mga mukha. Ang kanilang mga mata ay tila nagliliyab sa galit. Matapos basahin ng matandang yunuko ang utos ng hari, Bumaba siya sa entablado at tumayo kasama ang lahat. Ikaw ay si Lamsan, ang batang bayani na nagbantay sa tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw sa loob ng 100 taon. O ako nga. Yunuko ko, ang anak ko ay nakipaglaban kamakailan, hindi pa siya ganap na gumaling. Tama. Dahil si General Lamsan ang nagbabantay sa tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw, kami mga mamamayan ay hindi naaapektuhan ng panganib ng lahi ng mga halimaw at nabubuhay ng mapayapa rito. Si Lamsan ay nakipaglaban para sa bansa sa loob ng 1 siglo. Sana ang pamahalaan ay huwag siyang pababayaan. Lumalabas na si Lam Chun Nam ay sumuhol na sa lahat. Ang matandang yunuko ay tumingin sa paligid at mabilis na nakita ang aking figura sa malapit. Sino iyon? Iyon ay 1 siglo na ang nakalipas. Ang suwail na anak na pinalayas ko mula sa pamilya Lam, na walang ginawa kundi maglibot at gusto ring makakuha ng ilang parangal sa digmaan sa tarangkahan. Malayo sa aking anak na si Lamsan, huwag po kayong mag-alala, yunuko ko. Totoo ba yan? Nagtinginan ang lahat at yumuko, walang nagsalita. Makalipas ang ilang sandali, Tumayo ang matandang pinuno ng nayon mula sa mga mamamayan, yunuko ko. Hindi namin kilala ang taong ito. nakakatawa sa akin. Kung iisipin, ang apo ng matandang pinuno ng nayon ay iniligtas ko mula sa bibig ng lahi ng mga halimaw. Ang mga tao ngayon ay hindi na katulad dati. Napakalamig ng puso. Ang espiritu ng matandang yunuko ay dumaan sa akin. Nang matiyak na isa lamang akong ordinaryong binata, ay ibinalik ang kanyang tingin. Sige, Ginoong Lam. Kayo at si Prinsipe Jingjong ay dapat bumalik sa kabisera upang makipagkita sa kanyang kamahalan. Ganito, sa paningin ng lahat, sumakay ang matandang yunuko sa barkong pandigma pabalik sa kabisera. Lahat ay nakahinga ng maluwag. Ano ang ginagawa mo rito? Tingnan ko kung gaano kayo kahiya-hiya. Nang marinig ito, ang dating kasamahan at ang mga mamamayan ay yumuko sa hiya. Ang dating batang bayani, ang bayaning nagtanggol sa tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw sa loob ng isang siglo ay hindi nila kinilala, ngunit walang magagawa. Masyadong malaki ang ibinigay ni Lam Chun Nam. Dahil hindi ka na bahagi ng pamilya Lam, huwag ka nang lumabas at magpahiya. Pumunta ako para sa kanila.
Hindi pwede. Yan ang aking hukbo, hindi mo sila madadala. Tanungin mo sila kung gusto ka nilang sundan. Susunod kami kay General Lamtin hanggang kamatayan, ang buong tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw. Ito ang tanging Hukbong hindi nasuhol ni Lam Chunnam. Dahil sila ay akin lamang, ang pagmamahal ng magkasamang lumaban ay malalim na nakaukit sa buto. Naisip ninyo na ba? Iniwan ang tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw. Hindi na kayo ang hukbong pumuksa sa mga halimaw. at ang mga lalaki sa ibaba matatag ang mga mata, walang kahit anong pagkabahala. Hayaan silang umalis. Kung mananatili sila, panggugulo lang may 10,000 sundalo pang nagbabantay sa tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw. Kulang sa kanila ang 800 na ito. Iwinagayway ni Lam Chunnam ang kanyang kamay. Hindi niya pinapansin ang hukbong ito. Dinala ang 800 na matatandang kapatid. Ako ay nasisiyahan na manatili dito ay magdaranas lamang ng pag-uusig ni Lamsan sa katawan ni Lamsan. Pagkatapos mag-iwan ng tatak ng espiritu, umalis kasama ang mga tao patungong labas ng tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw. Sumunod sila sa likod ko, walang kahit anong pagnanasa sa tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw. General, saan tayo pupunta ngayon? Gusto ba ninyong malaman ang tanawin sa itaas ng daigdig ng mga Diyos? General, nakalagpas ka na sa daigdig ng mga Diyos. Tumango ako bilang pagsang-ayon, kaya naman sa loob ng 20 taon, ang malaking hukbo ng lahi ng mga halimaw ay hindi nangahas lumapit sa tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw. Natuwa ang lahat, lalo nilang naramdaman na tama ang kanilang desisyon. General, gusto ko talagang makita si Lamsan na walang kwenta. Paano niya maipagtatanggol ang tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw? Mahigit 20 taon na, natatakot lang sa emperador ng mga halimaw, naging mas nakakatakot. Ang mga tanga sa pamilya Lam, akala nila nakinabang sila ng sobra. Wala nang pakialam, babalik tayo sa bundok ng Dragon Langit, magsasara para mag-training. Ang bundok ng Dragon Langit ay hindi ko sinasadyang natuklasan na isang banal na lugar para sa pagsasanay. Puno ng espiritual na enerhiya, sumasayaw ang mga hayop na Diyos. Kaya nagpadala ako ng mga tao para sakupin ito. Ngayon, magandang pagkakataon para magpakulong, paglalakbay ng kaluluwa sa walang hanggang kawalan, upang masilip ang tanawin sa kabila ng daigdig ng mga Diyos. Bumalik sa bundok ng Dragon Langit, ibinigay ko sa lahat ang aking buong aral sa sining. Pagkatapos ay nag-anunsyo ng pagpapakulong at inutusan ang batang tagapagbantay ng bundok. Sabihin sa labas na malubha akong nasugatan sa tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw at namatay na. Mula noon, nagsara ang bundok ng Dragon Langit. Lahat ng bagay sa mundo hindi na nauugnay sa akin. Sa loob ng tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw, pinangunahan ni Lam Chunnam si Lamsan at ang kanyang mga kasama. Balak bumalik sa lungsod ng emperador para tumanggap ng gantimpala at ikakasal sa prinsesa. Lahat ay may masayang mukha, puno ng sigla. Ngunit hindi nila alam, sa labas ng tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw, biglang lumitaw ang maraming espiya mula sa lahi ng mga halimaw. Sila ay lumulutang sa ilalim ng dilaw na lupa. Walang nakakapansin. Pagkalipas ng ilang araw, si Lam Chunnam at ang kanyang mga kasama ay bumalik sa lungsod ng emperador ng may karangyaan. Sa magkabilang gilid ng daan, nakaluhod ang mga mamamayan bilang pagtanggap. Si Prinsipe Jingjong ay nagbantay sa tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw sa loob ng 100 taon. Kaya't ang lahi ng tao ay namuhay ng payapa at dumami. Mabuhay si Prinsipe Jingjong! Yumuko kami sa iyo. Prinsipe Jingjong Lamsan, isang batang bayani. Sa loob ng 100 taon, pinigilan niya ang lahi ng mga halimaw na sumulong kahit isang hakbang, kahit na maging pangalawang asawa lang siya gusto ko. Ang mga tao ay lumuhod at yumuko. Ang kanilang mga bibig ay puno ng pasasalamat at paghanga. Ito, syempre pinlano ito ni Lam Chunnam ng maaga. Ngunit mayroon ding mga mamamayan na hindi alam ang totoo. Akala nila, ang batang bayaning nagbabantay sa tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw ay si Lamsan. Kaya't sila'y nagpapasalamat at yumuyuko ng taos puso. Ang layunin ni Lam Chunnam sa paggawa nito ay syempre upang bigyan ng maagang kasikatan si Lamsan. Sa oras na iyon, pakakasalan niya ang prinsesa. Ang katayuan ng pamilya Lam ay aabot sa rurok. Si Liwong at ang panganay na prinsesa ay pinangunahan ang mga opisyal na lumabas ng lungsod at sumalubong sa kanya ng 30 milya. Ang titulong Batang Bayani, sa oras na ito ay malalim nang nakaukit sa puso ng mga tao. Sa pagtingin kay Lamsan na nakasakay sa itim na kabayo at nasa unahan, ang puso ng panganay na prinsesa ay kumakabog. Ito ba ang lalaking pakakasalan ko? Talagang gwapo siya. Pinangunahan ni Lam Chunnam ang grupo na lumuhod at yumuko. Ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan. Ang emperador at ang prinsesa, kasama ang lahat ng opisyal ay lumabas ng lungsod, sumalubong ng 30 milya sa kasaysayan. Sino ang nagkaroon ng ganitong karangalan? Mahal kong Lamsan, tumayo po kayo agad. Manugang, tumayo po kayo agad. Mabilis na inalalayan ni Liwong ang dalawa upang tumayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasiyahan. Ang ikinagulat ni Liwong ay nasa katawan ni Lamsan ay walang kahit anong aura ng kadiliman. Ito ay hindi katulad ng isang taong lumaban sa digmaan sa loob ng isang siglo. Kamahalan,
Ako po ay pumasok sa kaibuturan ng teritoryo ng lahi ng mga halimaw ilang araw na ang nakalipas at nakipaglaban kay emperador ng mga halimaw at bahagyang nasugatan sa loob. Prinsipe Jingjong, talagang karapat dapat kang tawaging bayaning kabataan. Naglakas loob kang pumasok sa teritoryo ng lahi ng mga halimaw. Ako ay lubos na humahanga. Prinsipe Jingjong, ang iyong katapatan at katapangan ay walang katulad. Ito ay malaking biyaya sa ating bansa. Pumasok na kayo sa palasyo agad! Nasa palasyo ng pagsikat ng araw na ako naghanda ng piging para ipagdiwang ang inyong tagumpay. Hinila ni Liwong ang dalawa patungo sa palasyo. Sa loob ng bulwagan, si Liwong ay nagiinuman kasama ang kanyang mga tauhan. Nakaupo si Lamsan sa tabi ng panganay na prinsesa. Nakatingin sa kanya na may pagkahumaling, parang naglalaway sa paghanga. Ang panganay na prinsesa ay nakaramdam ng kakaiba. Kakilala pa lang nila ang isa't isa sa loob ng kalahating araw. Bakit parang si Lamsan na nasa harapan niya ay may kakaiba, hindi tama? Tinatanong ko siya tungkol sa mga nakaraang taon ng kanyang karanasan sa tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw. Siya ay nauutal at nag-aatubili ng matagal at hindi nakapagbigay ng malinaw na sagot. Sa kanyang puso, may bahid na ng pagkabigo dahil ang mga kilos at pananalita ni Prinsipe Jingjong ay malayong-malayo sa kanyang inaasahan. Linching, sa panahong ito ay mapayapa ang mundo. Nais kong sina Lamsan at Ching Suet ay magpakasal ng maaga. Ginoong Lin, natatandaan ko na meron kayong dalawang anak na lalaki, tama ba? Isa pa ay si Lam Tin. Natatandaan ko ilang taon na ang nakalipas, nakita ko siya sa tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw. Nasaan na siya ngayon? Mahal kong Lin, may isa ka pa bang anak? Bakit hindi mo siya ilabas para makilala naman ng lahat? Kamahalan, ang rebelde kong anak ay likas na suwail at hindi marunong sumunod. Noong nasa tarangkahan kami, pinagsabihan ko lamang siya ng ilang salita. Tumakas siya patungo sa daigdig ng mga halimaw at naging taksil. Pinalayas ko na siya sa angkan. Hindi na siya kabilang sa aming pamilya. Buti na lang mayroon kaming Lamsan. Siya ang pumipigil sa tarangkahan at nag-aalaga sa lahi ng mga halimaw. Kung hindi, kailangan ko nang magpakamatay upang mabayaran ang kasalanan. Hindi ko natuturuan ng maayos ang aking anak, mangyaring parusahan ako, kamahalan. Kumunot ang noon ni Liwong. Tila may mga bagay na sumusulpot sa kanyang isipan. Ngunit wala siyang anumang bakas. Si Lam Tin bilang anak ni Ginoong Lin ay duwag at takot mamatay. Naglakas loob siyang tumakas sa lahi ng mga halimaw. Ang kanyang kasalanan ay karapat-dapat sa kamatayan. Ipahayag ang paghahanap kay Lam Tin sa buong kaharian. Ang sinumang magbibigay ng impormasyon ay gagantimpalaan ng 50,000 mahiwagang bato. Mahal kong Lin, sapat na mayroon kang anak na katulad ni Lamsan. Si Lam Tin, ang taksil ng lahi ng tao, ay tiyak kong ipapahuli upang mapanatili ang disiplina ng hukbo. Sa ibaba, sina Titmoyi at Jinhong, mga pangalawang general ng tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw, ay nakarinig ng sunod-sunod na pagkabigla ng puso. Ang dating kabataang bayani ay itinuring nilang taksil ng lahi ng tao at kasama pa rito ang kanilang pagpapalala. Ngunit tinanggap nila ang regalo ng pamilya Lam at naipahayag na ang mga salita. Lahat ay hindi na maaaring bawiin. Sana lang ay kayanin ni Lamsan ang mabigat na tungkulin ng pagtatanggol sa tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw at maging karapat-dapat sa titulong Prinsipe Jingjong. Kamahalan, ang lahi ng tao ay mayroong batang bayani na si Lamsan ay sapat na. Huwag nang banggitin ang taksil na iyon. Nang marinig ito, sina Lam Chunnam at ang kanyang asawang si Lao Yuyin ay nagkatinginan, punong-puno ng pagmamalaki ang kanilang mga mata. Ang ministrong orihinal na tumayo upang magsalita pagkatapos bumuntong hininga ay umupo rin pabalik. Kung gayon ay itakda ang kasal ni Prinsipe Jingjong at ng prinsesa sa loob ng 3 buwan. Si Liwong ay pumalakpak at nagdesisyon. Sa bulwagan ng palasyo, agad na umaling-awngaw ang mga tinig ng pagbati. Si Lamsan ay napaligiran ng mga tao at nasisiyahan sa mga pagbati at sa pakiramdam na siya ang sentro ng lahat. Hindi niya naramdaman ang anumang mali. Hindi ba't pagtatanggol lamang sa tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw ano ang mahirap doon? Ito ay dapat na sa akin mula pa sa simula. Ang balita ng aking pagtataksil sa lahi ng mga halimaw ay kumalat tulad ng isang bagyo. Ang 2 anak ng puno ng tanggapan ng pagpigil sa mga halimaw, isa ay batang bayani, ang isa naman ay taksil ng lahi ng tao. Ang ganitong malaking pagkakaiba agad na nakakuha ng atensyon ng buong mundo. Sa mga tavern at tea house lahat ay nagkukwento tungkol sa akin at kay Lamsan. Si Lamsan ay isang batang bayani na lumaban sa tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw sa loob ng 100 taon, naglingkod ng may malaking kontribusyon sa lahi ng tao at ginawang Prinsipe Jingjong. Nararapat lamang, marami pa ngang nagtayo ng monumento at sumulat ng kanyang talambuhay at patuloy na sinasamba. Ngunit ako ay naging espiya raw ng lahi ng mga halimaw sa paningin ng mga tao traitor sa lahi ng tao. Lahat ng tao sa akin ay may matinding puot at pagkasuya. Ang Prinsipe Jingjong ay walang kapantay na tapang paano magkakaroon ng ganyang kapatid. Ito ay kahihiyan ng lahi ng tao. Ngunit tungkol dito, wala akong pakialam. Ang pagkiling sa puso ng tao ay parang isang malaking bundok. Kung itinuturing ka nilang masama, kung gayon ikaw ay masama lang.
Sa ngayon, ako ay nag-iisa, ang aking kaluluwa ay lumabas at nararamdaman ang tanawin sa itaas ng daigdig ng mga Diyos, kung saan may makapangyarihang kamay na sumasalo sa araw at buwan, at natatapakan ang mga bituin na mamahala sa buhay at kamatayan ng lahat ng lahi na mamahala sa siklo ng langit at lupa. Sa mismong oras na ang pamilya Lin ay abala naghahanda para sa kasal ng prinsipe at prinsesa, isang ulat ng digmaan na mabilisang inihatid ay pumasok sa palasyo. Ang malaking hukbo ng lahi ng mga halimaw ay sumasalakay sa tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw. Malapit nang bumagsak ang tarangkahan, may 10 hari ng mga halimaw at kahit ang anino ng emperador ng mga halimaw ay nakikita mangyaring magpadala agad ng sundalo ang korte upang tumulong. Sa loob ng bulwagan, tinipon ni Li Wong ang mga opisyal para pag-usapan. Hindi ba ilang buwan lang ang nakalipas na malubhang nasugatan ng Prinsipe Jingjong ang emperador ng mga halimaw? Bakit bigla silang sumalakay sa ating lahi? Malamang dahil wala si Prinsipe Jingjong sa tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw, kaya naglakas loob silang magpadala ng tropa. Kapag pinamunuan ni Prinsipe Jingjong ang hukbo, tiyak na matatakot ang malaking hukbo ng mga halimaw. Tama, meron tayong prinsipe Jingjong. Nag-usap-usap ang mga opisyal, walang anumang takot sa kanilang mga salita dahil si Prinsipe Jingjong ang nagbabantay sa tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw ilang taon nang hindi nakakapasok ang mga halimaw. Hindi magiging eksepsyon ang pagkakataong ito. Tanging si Lamsan lamang ang balisang-balisa ngayon. Nanay, tatay, anong gagawin natin? Sa lakay ng mga halimaw. Ako, wala akong karanasan sa pamumuno ng hukbo. Baka naman hanapin nyo na lang ang kuya ko, siya na lang ang mag-utos sa labanan. Oo, kontakin niyo na siya. Nagpadala ako ng mensahe sa kanyang communication, Jade. Pero walang sagot. Anong gagawin? 10 hari ng mga halimaw iyon at pati na ang emperador ng mga halimaw. Itong suwail na anak na wala sa ganitong oras, mukhang binalak niya ito. Baka naman may ugnayan siya sa mga halimaw. Mahal, pababa mo ng boses mo. Medyo galit si Liwang ngayon. Kakapakasal lang niya ang kanyang anak na babae kay Prinsipe Jingjong. Hindi pa tapos ang kasal at saka sumalakay ang lahi ng mga halimaw. Mga minamahal kong opisyal, ano ang inyong mga plano ngayon? Tumingin si Li Wong sa mga opisyal sa ibaba at ang mga mata ng lahat Ay sabay-sabay na napatingin kay Lamsan. Dahil narito si Prinsipe Jingjong, hindi na kailangang mag-alala ang kamahalan. Dahil nais ng lahi ng mga halimaw na mamatay, bigyan natin sila ng gusto nila. Maglabas ng kautusan, italaga si Prinsipe Jingjong bilang pangunahing general, mamuno sa 50,000 na sundalo at pumunta sa tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw. Si Lamsan ay namumutla na sa takot. Sa sobrang alala, tumutulo na ang pawis sa kanyang noo. Tatay, ano ang gagawin natin? Nag-utos na ang kamahalan. Huwag kang matakot, sasamahan kita sa labanan. Ilan lang naman ang lahi ng mga halimaw, si Lamtin ay nakapagbantay ng 100 taon. Tiyak na kaya mo rin. Kung magtutulungan kayong mag-ama, walang imposible. Tiyak na hindi kayo magpapahuli kay Lamtin. Kaya umalis na tayo agad. Sa araw ng inyong tagumpay, ako mismo ang magsasagawa ng kasal ninyo. Sa loob ng kampo sa labas ng lungsod ng emperador, si Lam Chunnam ay handa na ang kanyang mga hukbo. 50,000 na bihasang sundalo ang handa ng lumaban. Si Lamsan ay takot pa rin. Napagtanto niya na talagang lalaban na siya. Nakita ito ni Lam Chunnam at labis siyang naawa. Gusto sana ni Sanyi na hayaan kang mag-ipon pa ng ilang taon. Ngunit wala nang magagawa ngayon. Hindi mo kailangang masyadong mag-alala. Ang lahi ng mga halimaw ay hindi kasing katakutan ng iniisip mo. Si Lamtin ay hindi naman may 3 ulo at 6 na braso. Nakapagbantay siya ng 100 taon. Ibig sabihin ang lakas ng lahi ng mga halimaw ay puro yabang lang. Tatay, totoo ba? Ibig sabihin, ang kredito sa pagkakataong ito ay madali lang ulit? Oo, syempre. Ngunit ang lahi ng tao ay matagal nang natatakot sa lahi ng mga halimaw. Kapag pumunta ka, natural mong mauunawaan. Sige, kukunin ko na ang kredito sa pagkakataong ito. Tatay, ikaw naman ang magdala ng 3,000 sundalo sa likod ko. Ngayon, panoorin mo akong magtagumpay. Patutunayan kong hindi ako mas mababa kay Lamtin. Sige, hintayin kitang bumalik na matagumpay para pakasalan ng prinsesa. Iangat ang dangal ng pamilya. Di nagtagal, si Lamsan ay nag-utos ng 50,000 sundalo at umalis sa kampo. Dumiretso sa tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw. Sa magkabilang gilid ng daan, nakaluhod ang mga mamamayan na nagpapaalam. Sa labas ng tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw, laganap ang digmaan. Sunod-sunod na alon ng hukbo ng lahi ng mga halimaw, sumugod sa pader ng lungsod. Sa kalangitan, marami ring halimaw na lumilipad, sumasalakay ng mabangis sa mga sundalo sa pader. Ang mga sundalo ay marami nang namatay at nasugatan. Tumagal kayo, tumagal. Darating na ang mga reinforcements. Bakit hindi pa dumarating ang mga sundalo ng imperyo? Ngunit walang sumasagot sa kanila. Tanging dugo at laman ang kumakalat sa pader. Ang hukbo ng mga halimaw ay umakyat na sa tore. Nasira na ang pader! Tulad ng alon, ang hukbo ng mga halimaw ay nakapasok na sa tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw. Agad na maraming sundalo ang nasawi. Nasira ang lungsod, tapos na tayo.
Sinabi ko na huwag maniwala sa mga kasinungalingan ni Lam Chun Nam. Ngayon ayos na. Tapos na ang lahat, tayo ang naging pinakamalaking salarin sa kasaysayan. Paano ko malalaman na biglang aatake ang mga halimaw? 20 taon silang tahimik. Iyon ay dahil nandyan si Lamtin. Natatakot sila sa kapangyarihan ni Lamtin. Hindi dapat naniwala sa mga sinabi ng pamilya Lam. Nang nasa kagipitan si Lamtin, walang nagsalita. Pinaalis siya ng bigo at sawi. Ito ang dahilan ng kasalukuyang sakuna. Sa sandaling iyon may bandilang kumislap sa langit. Mabilis na bumaligtad si Titmoyi at sumigaw ng malakas. Dumating na! Ang mga reinforcements ay dumating na! Si Lamtin ay dumating para iligtas tayo! Nang marinig yon ni Jinhung, biglang sumiklab ang pag-asa. Muli niyang itinaas ang kanyang sandata. Ngunit nang makita nila kung sino ang dumating, ang dating masayang ekspresyon ay biglang nanigas. Bakit siya? Si Lamtin ba? Huwag kayong matakot mga general. Ako itong hari dumating para suportahan kayo. Mataas ang boses niya, agad na nakuha ang atensyon ng mga sundalo. Ngunit nang makita ng lahat na si Lamsan ang dumating, ang kaunting morale na naiahon ay mabilis na bumagsak muli. Si Lamsan ay dumiretso sa harap ng isang hari ng mga halimaw bago siya tumigil. Ngunit nang makita niya ang mga pangil na mas makapal pa sa braso niya, biglang nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Ang espada sa kanyang kamay ay hindi pa nakakalabas sa kaluban nang bumuka ang malaking bibig ng hari ng mga halimaw at nilamon ang kanyang kabayong pandigma. Hindi na napigilan ni Lamsan ang takot sa kanyang puso. Sumigaw siya ng kakaiba at tumakbo palayo. Ngunit nasaktan pa rin ang braso niya ng hari ng mga halimaw. Biglang lumitaw ang isang sugat na malalim hanggang buto. Akala ko si Lamtin ito. Bigla akong natakot. Mukhang patay na nga si Lamtin. Utos, patay na si Lamtin. Ang tangang ito ay kapatid lang ni Lamtin. Atakihin ng buong lakas, ayon sa utos ng hari. Ang hari ng mga halimaw na mas malaki pa sa bundok ay umungal sa langit. Ang hukbo ng lahi ng mga halimaw ay naging sobrang sigla at nagsimulang pumasok sa lungsod. Ang 50,000 na hukbo sa isang saglit lang ay natangay ng hukbo ng lahi ng mga halimaw. Kahit saan ay may sigaw ng sakit at tunog ng nginunguya. Pagkatapos, isang malaking pulang ilaw ang bumagsak mula sa langit. Bigla itong humampas sa malaking formasyon na nagtatanggol sa lungsod ng tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw. Sa susunod na segundo, ito ay naging isang malakas na ulan. Sa langit, isang malaking anino ng ahas na may 8 ulo ang kumislap at nawala. Ang bahahari na tumago sa tarangkahan ay mula sa kanya. Ito ang pangalan na nagpapanginig sa lahat ng lahi ng tao, emperador ng mga halimaw na si Cheklin. Sa wakas, patay na ang batang si Lamtin. Ang mundong ito ay nasa ilalim na ng lahi ng mga halimaw. Ilang dekada na, ako ay laging pinipigilan ni Lamtin, hindi makagalaw. Ngayon ang aking kapangyarihan ay malaki na at patay na si Lamtin. Tunay na tinutulungan ng langit ang lahi ng mga halimaw. Sa panig ng lahi ng tao, dahil sa pagtakas ng pangunahing general na si Lamsan, ang moral ay biglang nawala. Sa sandaling ito, ang lahat ay may matinding pagdududa sa bagong prinsipe Jingjong. Nagkaroon ng matinding pag-aalinlangan. Nagkatinginan sina Titmoyi at Jinhung. Ang kanilang mga mata ay puno ng pait ng kawalan ng pag-asa at pagsisisi. Kung nabubuhay pa si General Lamtin, bakit tayo napunta sa ganitong kalagayan? Sandali lamang, ang kanilang mga katawan ay nilamon ng 2 hari ng mga halimaw. Ang malaking hukbo ng lahi ng mga halimaw ay lumusob sa tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw. Ang mga nagtatanggol ay nagmamadaling umalis. Isa-isang namatay ang mga mamamayan sa bibig ng mga halimaw. Isang batang babae na mga 10 taong gulang ay dinadala ng isang halimaw. Sumigaw siya sa takot at siya ay ang apo ng kapitan na aking iniligtas noon. Nakita ng kapitan ang kanyang apo na kinuha ng halimaw. Dumaloy ang kanyang luha sa kaguluhan. Lumuhod siya at nagmakaawa sa halimaw na iyon. Ang mga kababayan na walang takas ay lumuhod din sa direksyon kung saan ako umalis. Lamtin, bilis, bumalik ka. Bumalik at iligtas mo kami. Nagkamali kami. Ikaw ang tunay na tagapagtanggol ng tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw. Ang tagapagtanggol ng lahi ng tao pakiusap. Bumalik ka na. Ang mga bata ay inosente. Gusto kong ipagpalit ang aking buhay para mabuhay ang mga bata. Puno ng pagkabahala ang kanilang mga muka. Taimtim na nananalangin. Ngunit sa paligid, bukod sa mga tunog ng halimaw, walang anumang tugon, hanggang ang batang babae ay nilamon ng halimaw sa isang subo. Ang dating payapa at tahimik na nayon ay naging impyerno sa lupa, walang nakaligtas. Pagbagsak ng tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw. Ang 50,000 malakas na hukbo ng tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw at ang balita ng pagkawasak ni Lamsan at ng kanyang 50,000 na reinforcements ay mabilis na kumalat. Ang mga tao ng lahi ng tao sa daan ay nagsimulang lumikas kasama ang kanilang mga pamilya. Ngunit paano tatakbo ang 2 paa laban sa 4 na paa ng halimaw? At sa himpapawid, may mga halimaw na lumilipad na nakatingin ng masama. Sa loob lamang ng 2 araw, 10,000 tao na naman ang namatay sa bibig ng halimaw. Si Lam Chun Nam, na nakabase sa malayo, nalaman ang balita ng pagkatalo ng hukbo, nagmukhang napakasama. Nahanap ba ninyo ang suwail na si Lamtin? Saan ba siya nagpunta? Lumusob na ang hukbo ng lahi ng mga halimaw. Hindi pa siya lumalabas para lumaban. Paano siya naging ganyan kasama?
Ang sigaw ni Lam Chunnam ay umaling-awngaw sa kampo. Ang mga sundalo ay nagtinginan at naisip na napakalabis. Si Sanyi, nahanap ba? Ginoo, nahanap na. Pero Pero ano? Pero ano, sabihin mo na. medyo nasugatan lang. Malamang malapit na siya sa kampo ngayon. Dalhin mo ako agad. Si Lamtin? Ang kanyang kapatid ay malubhang nasugatan. Nais ba niyang panoorin kaming kainin ng mga halimaw? Ginoo, may balita na si General Lamtin. Sabihin mo na, nasaan siya? Bakit hindi siya lumalaban? Si General Lamtin ay patay na. Patay na siya. Sa mga bibig ng mga halimaw sa kabilang panig, lahat ay nagkakalat ng balitang ito. Imposible. Iyan ay pakana ng lahi ng mga halimaw. Hindi ba nasabi mong nahanap mo kung nasaan si Lamtin? Natagpuan ko ang dojo ni General Lamtin, ngunit sinabi ng bantay ng bundok na si General Lamtin ay bumalik sa bundok kamakailan. Biglang bumalik ang dati niyang sugat at namatay. Imposible. Hindi namatay sa loob ng 102 taon. Paano siya mamamatay ngayon? Tiyak na gusto niyang tumakas. Gusto niya tayong makitang mamatay para makaganti. Tama, tiyak na ganon. Kung kailangan, bilang tatay, ako na mismo ang pupunta sa kanya. Pupunta kaming mag-asawa para kunin siya. Agad hinila ni Lam Chunnam si Lao Yuyin. Isinakay nila ang sugatan na si Lamsan sa barkong pandigma. Lumipad pa itaas, diretso sa bundok ng Dragon Langit. Ngayon, tahimik sa labas ng bundok ng Dragon Langit. Walang bakas ng halimaw sa paligid. Mukhang sadyang iniiwasan nila ang lugar na ito. Dahan-dahang bumaba ang barkong pandigma. Tumigil ito sa plaza sa paanan ng bundok. Ang pintuan ng bundok ay selyado ng mahika. Tanging isang batang tagabantay lamang ang naroon. Nakahiga sa bato at nagbibilad sa araw. Nasaan si Lamtin? Palabasin mo siya agad. Gusto lang niya ng respeto. Sabihin mo na dumating ang kanyang mga magulang para kunin siya. Tinyi, nandito na si nanay. Lumabas ka at makipagkita sa amin. Tigilan mo na ang pagpapanggap na patay. Sumalakay na ang hukbo ng mga halimaw. Kailangan ka ng lahi ng tao. Kailangan ka ng lahat. Yumao na ang Panginoon, huwag ninyong gambalain ang kanyang kapayapaan. Bukod pa riyan, ang aming Panginoon ay pumirma na ng kasulatan ng pagputol ng ugnayang pamilya sa pamilya Lam. Kung patuloy kayong magpapanggap na kanyang mga magulang, ay niloloko ninyo ang bundok ng Dragon Langit. Nanlumo ang mukha ng batang tagapagbantay ng bundok. Isang kapangyarihang hindi mahina kay Lam Chunnam ay biglang kumalat. Napaatras ang ilan dahil sa lakas nito. Samantala, sa tuktok ng bundok, ilang makapangyarihang presensya ay mabilis na gumigising. Tiyak na si Lamtin ay duwag at takot mamatay, kaya isinara niya ang bundok at isinara ang pintuan. Palabasin mo siya. Ito ang itinalagang Prinsipe Jingjong. Oo, ako nga. Pag-angkin ng merito sa digmaan, pagtakas mula sa pas. Isang taong tulad mo ay nangahas na direktang banggitin ang pangalan ng aking amo. Sampalin. Biglang may isang anino na bumilis na parang kidlat, sinampal si Lamsan sa mukha, diretso siyang nahulog mula sa stretcher. Agad na bumuka ang kanyang sugat. Tiningnan ng batang tagapagbantay ng bundok ang itim na dugo sa lupa at kumislap muli ang malamig na ngiti sa kanyang mga mata. Ikaw, bakit ka nananakit ng tao? Biglang nagalit si Lao Yuyin. Nais niyang sumugod upang protektahan si Lamsan, ngunit napigilan siya ng presensya ng batang tagapagbantay ng bundok. Puno, masama ang balita. Nagpakita na ang emperador ng mga halimaw, sinasabing ang kanyang lakas ay umabot na sa kalahating hakbang patungo sa daigdig ng Diyos. Ang pambansang guro ay umatras na may dugo pagkatapos ng isang suntok. Ngayon, ang hukbo ng lahi ng mga halimaw ay sumusugod ng walang kalaban-laban. Ang kanilang mga puwersa ay direktang tumutungo sa lungsod ng emperador. Ang mga general sa kaliwat kanan ay lumalaban gamit ang mga mahiwagang formasyon, ngunit unti-unti silang umaatras. Ngunit kung walang malakas na tulong, natatakot ako na 10 mga hari ng mga halimaw at isang emperador ng mga halimaw na nasa kalahating hakbang patungo sa daigdig ng Diyos. Paano naging napakalakas ang pundasyon ng lahi ng mga halimaw? Paano nagawa ni Lamtin na ipagtanggol ito sa loob ng 100 taon? Bakit hindi sila nangahas na sumalakay noon? Ngunit sa sandaling umalis siya, sinalakay nila ng buong lakas. Ang kanyang lakas ay nasa 8 daigdig lamang, medyo mas mataas lang kaysa sa hari ng mga halimaw. Ngunit kung ihahambing sa emperador ng mga halimaw, ito ay parang langaw laban sa elepante. Ang buong lahi ng tao ay mayroon lamang 3 hanggang 4 na eksperto sa 8 daigdig. Walang sino man sa 9 na daigdig. At huwag nang banggitin ang maalamat na daigdig ng mga Diyos. Mamamatay na ba talaga ako sa kamay ng lahi ng mga halimaw? Ano ang mangyayari sa aking asawa at mga anak? Lamtin. Kahit na ako ang may sala, anak, pakiusap para sa kaligtasan ng lahi ng tao, bumaba ka na sa bundok at tumulong. Tinyi. Ako ang may kasalanan, inay. Napabayaan kita nitong mga nakaraang taon, inay. Humihingi ako ng tawad sa iyo, inay.
Talaga bang kaya mong tiisin na makita ang angkan ng Lam at ang iyong mga magulang at nakababatang kapatid? Lahat sila ay mapapatay ng mga halimaw. Nakikiusap ako sa'yo, inay. Kung alam ko lang to, bakit pa noong una, ang aking asawa ay pumanaw na? Anong silbi ng pagpipilit ninyo? Paano ang hukbong pumuksa sa mga halimaw? Meron pa siyang 800 hukbong pumuksa sa mga halimaw. Oo. At ang hukbong pumuksa sa mga halimaw. 800 hukbong pumuksa sa mga halimaw. Sumunod sila sa aking asawa at nagkulong sa pagsasanay. Sila ay nakipaglaban para sa lahi ng tao sa loob ng 100 taon. Sa 30,000 mandirigma, 800 na lang ang natira. Sila ay naging karapat-dapat sa mundo at karapat-dapat din sa lahi ng tao. Umalis na kayo, huwag nang gambalain ang espiritu ng aking asawa. Iwinasiwas ng batang tagapagbantay ng bundok ang kanyang kamay. Ang mahikang bilog ay nagtulak sa mga taong ito labanas sa labas. Bagamat ayaw ni Lam Chun Nam, napilitan siyang umalis na may paghihinagpis kasama ang kanyang mga tao. Sa daan pabalik, biglang naglabas ng itim na dugo si Lam San. Namumutla ang kanyang mukha. Si Lam Chun Nam ay labis na nag-alala. Agad niyang tinawag ang kasamang manggagamot. Matapos suriin ng doktor, pumutok ang malamig na pawis sa kanyang noo. Puno ang lason na ito ay walang katulad na malupit. Ako po, wala akong magawa. Kung hindi mo siya magamot, kukunin ko ang buhay mo. Ako po, wala po talaga akong magagawa. Wala namang gamot sa langit. Tanging ang mga manggagamot ng palasyo ang may paraan. Nang marinig na may pag-asa pa, binitawan ni Lam Chun Nam ang mediko ginamit ang lahat ng kanyang kakayahan. Pinatakbo ang barkong pandigma patungo sa lungsod ng emperador. Sanyi, ang sakit siguro ng nararamdaman mo. Naawa ang nanay mo? Saan man dumaan ang barkong pandigma, sa ibaba ay ang labanan ng lahi ng tao at lahi ng mga halimaw. Lumabas ang 10 hari ng mga halimaw. Ang lahi ng tao ay unti-unting umaatras, kung hindi dahil sa lahat ng eksperto ng kaharian, baka mas mabilis pa silang matalo. Pero sa nakikita ngayon, mukhang hindi na sila magtatagal. Ang unang unit ng lahi ng mga halimaw sa pamumuno ng 2 hari ng mga halimaw ay papalapit na sa lungsod ng emperador. Tingnan ninyo. Iyan ang barkong pandigma ng puno ng tanggapan ng pagpigil sa mga halimaw. Mga tropa, dumating na ang tulong. May pag-asa na tayo. Pero ang barkong pandigma sa langit ay hindi tumitigil. Pagkatapos marinig ang sigaw ng isang hari ng mga halimaw, biglang bumilis ang barkong pandigma. Diretso itong pumunta sa lungsod ng emperador. Ang mga sundalong dating nasasabik ay biglang naging desperado. Sa loob ng palasyo ng lungsod ng emperador, si Li Wong ay nakaupo sa trono na may mabigat na mukha. Ang lahat ng dako ay balita ng pagkatalo. Ang malaking hukbo ng lahi ng mga halimaw ay malapit nang lumapit sa lungsod ng emperador. Maraming general sa korte ang namatay o nasugatan. Ang pambansang tagapayo ay nakipaglaban ng matindi sa hari ng mga halimaw at nasa malubhang sugat at nawalan ng malay. Sa kalangitan ay nakatago ang isang emperador ng mga halimaw na kalahating hakbang patungo sa daigdig ng Diyos. Hindi alam kung kailan ito gagawa ng nakamamatay na atake. Si Li Wong ay parang may malaking bundok na pumipindot sa kanyang dibdib. Si Lam Chun Nam ay bumaba mula sa barkong pandigma at dinala si Lam San diretso sa silid ng mga doktor imperial. Bilis! Nasaan ang mga doktor imperial? Pakitingnan ng aking anak. Sumuka siya ng dugo ulit. Ang dalawa ay may pagkabalisa sa kanilang mga mukha. Hindi nila napansin ang mga nagtatakang tingin ng iba. Pagkatapos maayos si Lam San, ang batang eunuko na nagdadala ng utos ng emperador ay nakaharang na sa pintuan ng silid ng mga doktor imperial. Kasama niya ay mahigit 12 ng mga eksperto ng hukbong tagapangalaga ng palasyo. Nagkatinginan sina Lam Chun Nam at Lao Yuyin. Nakita nila sa mga mata ng bawat isa ang takot. Sa palasyo ng pagsikat ng araw, lahat ng mga opisyal ay nakayuko. Walang nangahas magsalita pa. Ang mga balita ng pagkatalo mula sa frontline ay dumarating na parang alon. Lahat ay hindi makahinga dahil sa bigat. Sa itaas ng kalangitan, kahit na mahina, ay naririnig ang mga sigaw ng mababangis na hayop mula sa malayo. Dumating na si Punong Lam. Lam Chun Nam. Ang mga sundalo sa harap ay nakikipaglaban sa mga halimaw. Ikaw, ang punong ng tanggapan ng pagpigil sa mga halimaw ay nawawala. Talagang mahusay ah. Kamahalan. Pumunta ako sa likod ng teritoryo ng lahi ng mga halimaw upang mangalap ng impormasyon. Ang kagalang-galang na punong ng tanggapan ng pagpigil sa mga halimaw ay pumunta sa likod ng mga halimaw para kumuha ng impormasyon. Lam Chun Nam. Iniisip mo bang tanga ako? Nasaan ang hayop na si Lam San? Tawagin ang mga bantay. Tanggalin ang kanyang uniforme ng tanggapan. Itali siya at tanungin. Ilang eksperto ng hukbong tagapangalaga ng palasyo ay malapit nang hulihin siya. Sa sandaling iyon, biglang pumasok ang 2 manggagamot ng palasyo. Kamahalan, punong, si Prinsipe Jingjong ay nalason ng halimaw at malapit ng mamatay. Manggagamot, iligtas mo siya!
Ano ang gagawin? May paraan ba para gumaling? Tanging ang maalamat na bulaklak ng niebe sa bundok langit ang makakalunas sa lason na ito Ang bagay na ito, 15 taon na ang nakalipas, ay inialay ng tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw ng isang piraso. ngunit nagamit na. Noong 20 taon na ang nakalipas, nakuha niya ang mahalagang gamot na ito. Tiyak na mayroon pa siya nito. Asawa si Lamtin lamang ang makakapagligtas kay Sanyi. Ayos na si Lamsan. Talaga namang karapat dapat kang tawaging Prinsipe Jingjong. Isang maliit na halimaw na nasa antas ng hari ng mga halimaw ang nagdulot sa iyo ng matinding sugat at halos ikamatay. Talaga namang napakagaling, Lam Chun Nam. Minamaliit ko talaga ang inyong pamilya. Naglakas loob pa kayong kunin ang kredito sa pagtatanggol sa tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw. Talaga namang napakalakas ng loob ninyo. Sabi ko nga, isang kilalang batang bayani. Paano naman ang cultivation ay nasa ika-4 na daigdig lamang? Isang maliit na ika-4 na daigdig ay nakapagbantay sa tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw sa loob ng 100 taon. Akala mo ba ang lahi ng mga halimaw ay gawa sa papel? Si Lamtin, ang tunay na bayani ng lahi ng tao na nagbantay sa tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw. Lam Chun Nam, alam mo ba ang iyong kasalanan? Nanginginig ang katawan ni Lam Chun Nam. Agad na namutla ang kanyang muka. Si Lao Yuyin naman ay biglang nanghina ang katawan. Diretso siyang naupo sa sahig na walang lakas. Sumabog ang usapan sa bulwagan. Peke ang Prinsipe Jingjong. Diyos ko, ninakaw ang kredito. Paano naglakas loob si Lam Chun Nam? Sabi ko na nga ba, sa katawan ni Lamsan walang kahit anong hangaring pumatay. Paano naman magiging ang batang bayani na nagbantay sa tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw? Lam Chun Nam, panlilin lang sa emperador, dapat siyang patayin. Si Lamtin ay anak din niya. Paano niya nagawa ang ganoong bagay? Ibinigay ang kredito ng panganay na anak sa bunso at pinalayas pa siya sa bahay. Ang laki ng sakit na naramdaman ni Lamtin. Ang mas masakit pa, itinuring pa natin si Lamtin na traidor sa lahi ng tao. Nalilito ako. Ang mag-asawang Lam Chun Nam ay namumutla na ang mga boses ng mga opisyal ay parang mga malalaking kampana tumama sa kanilang dibdib. Nasaan si Lamtin? Nasaan ang tunay kong Prinsipe Jingjong? Nasaan siya ngayon? Sabihin mo na! Nasa bundok ng Dragon Langit siya. Ngunit kamahalan, patay na siya. Pumunta na ako sa bundok ng Dragon Langit. Kung hindi ako maglalakas loob na magsalita ng ganito. Hindi ako naniniwala ang aking Prinsipe Jingjong. Sa loob ng 100 taon na pinipigilan ang lahi ng mga halimaw, walang nangyaring problema. Tiyak na ikaw ay nagkakalat ng maling balita. Gusto mong lituhin ang mga tao. Paano ako maniniwala sa'yo? Hindi maaaring mamatay si Lamtin ng ganoon kadali, Lam Chun Nam. Lahat dahil sa iyong pansariling pagnanasa, pinalaya si Lamtin sa bahay. Alam mo ba na siya ay iyong anak dati? Kahit ang tigre ay hindi kumakain ng sariling anak, mas masahol ka pa sa hayop. Ang makapangyarihang tagapagtanggol ng lahi ng tao, bayaning kabataan, ngunit inakusahan bilang traidor ng lahi ng tao. Binugbog ng maraming paninirang puri, ngunit hindi siya nagsalita kahit isang salita para ipagtanggol ang sarili. Lahat ay kasalanan ko, dakpin sina Lamsan at Lao Yuyin at ikulong sa bilangguan ng kamatayan. Hintayin kong maibalik ang tunay na Prinsipe Jingjong at isusuko sa kanya ang lahat para sa kanyang hatol. Tungkol naman sa iyo, Lam Chun Nam. Pumunta ka agad sa harap ng labanan. Kahit mamatay ka sa bibig ng halimaw, iyan ay sarili mong kasalanan. Nagwasiwas si Liwong ng kanyang kamay, agad na dinala si Lam Chun Nam at ang kanyang asawa. Samantala, si Lamsan na nasa silid ng mga doktor imperial ay tinalian ng hukbong tagapangalaga ng palasyo at itinapon sa bilangguan ng kamatayan. Kasalanan ko lahat dahil bulag ako na linlang ng masasamang tao. Ito ang nagdulot ng malaking kapahamakan sa lahi ng tao. Personal akong pumunta sa bundok ng Dragon Langit upang hilingin kay Lamtin na tumulong. Hindi nakapagtataka na nawalan siya ng pag-asa, isinara ang kanyang bundok at bahay at hindi na nakikialam sa mga bagay ng mundo. Ako ang may kasalanan sa kanya. Ang lahi ng tao ang may kasalanan sa kanya. Ipamalita ang aking utos. Mula ngayon, ang lahi ng tao ay magkakaroon lamang ng isang Prinsipe Jingjong magpakailanman. Ang kanyang pangalan ay Lamtin. Kahit nawala na siya, papatunayan ko pa rin ang kanyang pagkatao. Kailangan kong pumunta sa paglalakbay na ito. Dati ko rin siyang tinawag na taksil sa lahi ng tao. Dapat din akong humingi ng tawad kay General Lamtin. Sasama ako. Sasama ako. Ang balitang si Lamtin, ang tunay na Prinsipe Jingjong, ay kumalat na parang baha. Noon lang napagtanto ng mga tao na ang taong nagtanggol sa kanila sa loob ng 1 siglo ay hindi si Lamsan, kundi si Lamtin, ang taksil na kanilang sinasabi. Kaya ang hindi mabilang na mga tao ay kusang lumuhod sa lupa at yumukod patungo sa bundok ng Dragon Langit. Panginoong Lamtin, kami ay nagkamali. Kayo ang tunay na tagapagtanggol ng lahi ng tao.
Panginoong Lamtin, Panginoon, bumalik na kayo. Ngayon lang ninyo naalala si Lamtin. Masyado na bang huli? Siya ay taksil ng lahi ng tao. Sayang, humarang siya sa aming lahi sa loob ng 1 siglo. Ngayon ay patay na siya. Mula ngayon, ang daigdig na ito ay pag-aari ng lahi ng mga halimaw. Imposibleng hindi mamatay si General Lamtin. Kaya niyang supilin ang lahi ng mga halimaw sa loob ng 1 siglo. Kaya ko kayong supilin ng mga reptilya sa 1 pang siglo. Ngayon ano? Nasaan siya? Ang lahi ng tao ay talagang maruming lahi. Isang lahi na hindi gumagalang sa malakas. Karapat dapat bang tumayo sa gitna ng kaguluhang ito? Bago pa man makapagsalita muli ang mga taong ito, nilamon na sila ng hari ng mga halimaw ng isang subo. Bagaman marumi ang kaluluwa ng lahi ng tao, ang lasa nito ay napakasarap. Ipahayag ang utos ng hari ng mga halimaw, dumiretso tayo sa pugad ng kalaban. Bago sumikat ang araw, sakupin ang lungsod ng emperador ng lahi ng tao. Sa itaas ng lungsod ng emperador, si Liwong at ang kanyang mga tao ay sumakay na sa barkong pandigma. Samantala, ang hukbo ng lahi ng mga halimaw ay pumaligid sa lungsod ng emperador ng walang butas. Dahil lang sa proteksyong engkanto ng lungsod na tumatakbo ng buong lakas. Ang ginugol ng mga batong espiritu ay bilyon-bilyon. Ang mga sundalo at mamamayan sa labas ng lungsod ng emperador ay nasa matinding labanan. Hindi na kinaya ni Liwong, tumalikod siya. Pagkatapos ng isang buntong hininga, iwinagayway niya ang kanyang kamay at ang grupo ay dumiretso sa bundok ng Dragon Langit. Mabilis silang nakarating sa paanan ng bundok ng Dragon Langit. Ang batang tagapagbantay ng bundok ay nakahawak pa rin ng isang mahiwagang halaman sa kanyang bibig. Nakahiga sa malaking batong asul. Pagkababa ni Liwong at ng iba pa mula sa barkong pandigma, lumakad sila patungo sa plaza nang walang pag-aalinlangan, direkta silang lumuhod sa lupa. Muli na naman, hindi ba sinabi ko sa inyo na patay na ang aking amo? Dati ako ay bulag. Nakinig ako sa masasamang payo. Kaya't ang lahi ng tao ay nagdusa sa malaking sakuna na ito. Ako at ang 30x na opisyal ng sibil at militar. Dumating kami upang humingi ng tawad kay Ginoong Lamtin. Mangyaring Ginoong Lamtin, para sa kapalaran ng lahi ng tao, tulungan mo kami. Ako ay handang maglabas ng edikto ng pag-amin sa kasalanan ng hari. Mula ngayon, isusuko ko ang trono at magretiro sa kabundukan. Ang tanging hiling ko ay tulungan ni Ginoong Lamtin ang lahi ng tao mula sa matinding paghihirap. Ngunit ang aking amo ay pumanaw na at naglaho ang kanyang daan. Dumating kayo ng huli, mangyaring umuwi na lang. Si Liwong ay mayroon ding kultibasyon sa 8 daigdig. Hindi naman imposibleng kalabanin ang emperador ng mga halimaw. Ang emperador ng mga halimaw ay nasa kalahating hakbang patungo sa daigdig ng Diyos na. Paano ako magiging katapat niya? Alam mo rin na ang emperador ng mga halimaw ay pumasok na sa kalahating hakbang patungo sa daigdig ng Diyos. Ngunit gusto mo pa ring ipapunta ang aking amo sa tiyak na kamatayan. Ang aking amo ay nagprotekta sa lahi ng tao sa loob ng 100 taon. Hindi niya binigo ang sangkatauhan. Kung may panahon kayo para sa mga pagbisitang ito, mas mabuti pa na pumunta sa larangan ng digmaan at patayin ang mga kaaway. Kahit matalo, hindi naman masasayang ang buhay na ito. Hindi ba't ayaw ninyong iwan ang kayamanan at karangyaan dahil takot kayong mamatay? Muli kayong naghahanap ng isasakripisyo. Wala akong ganyang intensyon. Ang pagdating ko ngayon ay para hilingin kay Lamtin na lumabas. Dahil pumanaw na siya, dapat kong ibalik ang kanyang karangalan at linisin ang kanyang pangalan. Itayo ang kanyang monumento at isulat ang kanyang talambuhay para sambahin ng mga susunod na henerasyon. Ako mismo ang mamumuno sa hukbo at lalaban at ibubuhos ang huling patak ng dugo para sa lahi ng tao. Ang galing mong magsalita, parang kanta. Kung tunay kang lalaki, sana'y nakipagtulungan ka na sa emperador ng mga halimaw. Gamit ang aray ng lungsod ng emperador, maaari pa kayong lumaban. Kahit mamatay, at least mamamatay kayo para sa lahi ng tao. Pero sa halip pumunta kayo rito para hilingin sa amo na lumabas. Ngunit sa sandaling iyon, biglang dumilim ang langit. Isang napakalakas na presyon ang dumating mula sa malayo. Si Check Lin, ang emperador ng mga halimaw, ay dumating. 8 ulo ng ahas ang sumasayaw sa himpapawid. Ang mabangis na aura ay dumidiin sa lahat. Hirap silang huminga. Isang grupo ng mga mapagkunwari na nagsasalita ng may matuwid. Ang lahi ng tao ay tunay na marumi, kaya naman kayo ay nagiging pagkain lamang ng aming lahi. Liwong, kung lalaban ka sa akin hanggang kamatayan, maaari kitang igalang. Pero masyado kang matagal na nakaupo sa trono, nakalimutan mo na kung ano ang tapang. Namumutla si Liwong. Ang kanyang aura ay biglang lumakas. Gusto niyang makipaglaban hanggang kamatayan sa emperador ng mga halimaw. Ngunit tiningnan lang siya ng emperador at ang kanyang aura ay gumuho. Talagang henyo si Lamtin. Nakakalungkot na matay siya ng bata pa. Ako ang emperador ay lubos na nalulungkot. Sabi ng emperador ng mga halimaw, hindi niya namalayan yumuko ang kanyang mapagmataas na ulo ng ahas.
Sa oras na ito, nagising na ako mula sa paglalakbay ng kaluluwa sa walang hanggang kawalan. Tila napaka-ironic para sa akin. Ang tunay na gumagalang sa akin ay ang kalaban ko sa loob ng ilang dekada. Ngunit ako ang emperador ay nanumpa na sa harap ng lahi ng mga halimaw. Sa buhay na ito dapat talunin si Lamtin. Dahil pumanaw na siya, hayaan ang kanyang templo ang tumanggap ng isang suntok mula sa akin. Ang napakalawak na espiritual na kapangyarihan ay nagkukumpol sa kanya. Nagbago ang kulay ng hangin at ulap sa pagitan ng langit at lupa. Si Liwong at ang iba pa sa ibaba ay namumutla na. Kahit na ang emperador ng mga halimaw ay nasa kalahating hakbang patungo sa daigdig ng Diyos lamang, malayong malayo ito sa mga ordinaryong monghe. Hindi pa umaatake ang emperador ng mga halimaw, pero bigla niyang natanaw ang mukha ni batang tagapagbantay ng bundok ay walang kahit anong pagbabago. May mali, may problema. Kaagad, isang makapal na daliri ang lumabas mula sa bundok ng Dragon Langit. Isang sulyap lang at direktang pinindot ang tuktok ng ulo ng emperador ng mga halimaw. Lamtin, hindi ka namatay dahil sa orihinal na kapangyarihang Diyos. Namilat ang mukha ng emperador ng mga halimaw. Hindi na niya pinansin ang iba pa. Ipinilig ang katawan at baliw na umatras. Pero ang daliring iyon ay mahigpit na dumikit sa kanya. Sa isang malakas na pagsabog, 8 malalaking ulo ang sabay-sabay na sumabog na naging dugong ambon. Nang kumalat ang usok at alikabok, nakasuot ako ng berdeng robe at nakatayo sa tuktok ng bundok ng Dragon Langit. Pinagmamasdan ang libu-libong milyang teritoryo sa loob ng libu-libong taon at ito ang orihinal na kapangyarihang Diyos. Sa susunod na hakbang makakamit ko na ang tunay na kabanalan. Umatras. Nang ang aking boses ay kumulog sa kalangitan, ang mga hukbo ng lahi ng mga halimaw na sumasalakay sa lungsod ng emperador ay biglang naging usok na parang mga sinulid. Ang mga nakaligtas na lahi ng tao ay tuwang-tuwa. Ang pakiramdam ng pag-ahon sa trahedya ay nagpapaluhod sa kanila patungo sa bundok ng Dragon Langit. Bumalik na si Ginoong Lamtin. Naligtas tayo. Hindi tayo pinabayaan ni Ginoong Lamtin. Samantala, sa paanan ng bundok ng Dragon Langit, si Liwong at ang iba ay tuwang-tuwa rin. Lahat ay lumuhod sa lupa. Hindi nga namatay si Prinsipe Jingjong. Masayang nagpapalakpakan ang lahat. Ipinagdiriwang ang pagkamatay ng emperador ng mga halimaw. Umatras ang hukbo ng lahi ng mga halimaw. May pagsisisi sa kanilang mga puso. May saya at kagalakan din. Kasama si Liwong, lahat ay nakatingin sa akin. Sabay-sabay na ibinaba ang kanilang mga ulo. Sumagot lang ako ng malamig na ngiti, biglang nawala ang aking anyo. Diretsyong lumitaw sa kulungan ng imperyo sa lungsod ng emperador. Ngayon, si Lao Yuyin ay maingat na pinupunasan ang malamig na pawis sa noo ni Lamsan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, parang isang ina at anak na nagmamahalan. Pero ang kulay ng mukha ni Lamsan ay hindi maganda. Malapit nang tuluyang lamunin ng itim na enerhiya. Nang makita niya akong dumating, si Lao Yuyin ay labis na natuwa. Tinyi, ikaw ba iyan? Matagal na kitang hinihintay, nanay. Hayaan mo akong yakapin ka ng mahigpit. Habang sinasabi iyon, tumayo siya at aakbayan ako. Pero naiwasan ko siya sa pamamagitan ng pag-iwas. Tinyi, alam kong galit ka pa sa akin. Pero ngayon, ganito na ang kalagayan ng kapatid mo. Binayaran na niya ang kanyang mga ginawa. Ang tatay mo ay hindi na rin alam kung buhay o patay. Alam ni nanay na nasa iyo ang bulaklak ng niebe sa bundok langit. Pakiusap alang-alang sa ating nakaraan. Ibigay mo ang gamot sa kapatid mo. Kung hindi, mamamatay na siya talaga. May totoo bang damdamin nun? Tinyi, alam kong may gamot ka, nakikiusap ako sa iyo. Ang katawan ko ay kusang kumilos nang walang hangin, isang bulaklak ng niebe sa bundok langit ang lumitaw sa aking kamay at biglang napuno ng kakaibang halimuyak ang buong bilangguan. Ito ba? Ang huling bulaklak ng niebe sa bundok langit sa mundo. Marahil ay nagising sa bango ng gamot, biglang bumukas ng kaunti ang mga mata ni Lamsan at ang kanyang mga mata ay nakatitig ng mahigpit sa bulaklak ng niebe. Sa bundok langit na hawak ko, bahagya siyang nagmulat ng bibig at ang kanyang mga salita ay putol-putol. Kuya, iligtas mo ako. Napangisi ako ng malamig, umaagos ang enerhiya sa aking kamay, patungo sa bulaklak ng niebe sa bundok langit. Sa kanilang paningin, ang bulaklak ay unti-unting naging alikabok. Bulaklak ng niebe, Tinyi, bitawan mo agad! Ngunit sa oras na ito, hindi siya makalapit kahit kalahating hakbang sa aking katawan. Tanging sa pwesto, siya ay nagngangalit at sumisigaw. Hanggang sa ang huling piraso ng ugat ay naging abo, ang apoy ng pag-asa sa mga mata ni Lamsan ay tuluyang namatay at lumutang ang maputlang mga mata. Si Lao Yuyin ay tuluyang nabaliw, sumugod siya kay Lamsan, sabay na umiiyak at tumatawa. Sanyi, demonyo ka! Umalis na kayo, lahat kayo, umalis na! Hindi ako nagsalita, tumawa lang ako ng mahina, tumalikod at umalis sa kulungan ng imperyo. Hindi na maramdaman ang presensya ni Lam Chun Nam sa mundo. Malamang ay napalamon na siya sa tiyan ng mabangis na hayop.
Tapos na ang ugnayan sa mundo, mula ngayon wala nang lamtin, wala na rin ang hukbong pumuksa sa mga halimaw, wala na ang tarangkahan ng pagpigil sa mga halimaw.